consumers. Okay? Yes, ready na kami, Doc. Ready na yung papel ko. Good. So, for those who don't know me yet, I'm Dr. Villena po. I'm Dr. Butch Villena. Isa po akong specialista ng family medicine. I'm a diplomate of the Philippine Academy of Family Physicians. I co-authored the book, of course, together with my wife, Dr. Villena, isa pong pediatrician, yung Complete 24/7 Natural Healers. So, para po malaman niyo po ang basics about herbal products, okay, about food supplements, about free radicals antioxidants, mas maganda po talaga meron kayong kopya po nito. Okay, so you will become confident in promoting our products. Now, next, I'm a professor of 12 years. I was able to render my expertise, of course, in the College of Medicine and Nursing bago po ako naging part ng Empowered Consumerism. I'm one of the international trainers of the company, part of the training team, of course, in the Empowered Consumerism, and I'm your medical product specialist. So, simulan ko na po. Again, pare, bago tayo Doc, importante yan. Mag-i-invite muna ako. Yes. Kasi, brother, yung ating kapatid, si best friend Astig, Adrian de Rosario, he was able to convince me to come out with my Facebook page para nga naman yung mga business questions o yung mga tanong about health, okay, ng ating mga empowered consumers, dito po nila talaga ibabato. So, again, for our leaders po worldwide, paki-like po yung aking Facebook page. Ang pangalan po, dinagdagan ko lang po, Dr. Butch Villena. Now, pag nakita niyo po yung page, para alam yung akin ho yan, may nakalagay na Doc V. Doc V. Yan ang bagong tawag sa'yo, Doc Butch. Doc V. Yan ang moniker ko dati. That's the name that they usually call me. Pati yung mga estudyante ko, mga co-professor, pati din namin sa College of Nursing. Yan ang naging tawag nila sa akin, Doc V. So, binabalik ko lang. Wow. Kasi tama yung topic natin, V rin eh. Yeah. Oo, tama. Naipasok ka. Tama bro, di ba? So again, for the leaders out there, okay? So paki-like po, Doc V po, para po dyan po tayo magsasagutan kagad ng mabilisan, okay? So pare ko, diretso ko na. Again, good morning po. Go, Doc. My wife, my Commander-in-Chief, Dr. Villena, si pong pediatrician, okay? And siyempre, bago magsimula, kanina pa tayong ngumingiti, pare, dapat sila rin nakangiti. Tama, Doc, tama. Importante yan. Oo, pare. As I always say, pag tayo po yung ngumingiti, yung ating pong, ang ating pong utak na stimulate, it will produce feel-good hormones. Ang tawag po, endorphins and serotonins. And if that will circulate your body, ang ganda na mangyayari, bakit po? It will improve the different systems of the body, including the immune system. Tama yung binabanata mo kanina, pare ko yun, di ba? Wow. Dapat talaga sa ganitong times of pandemic, dapat matibay talagang immune system natin. Kasi pag matibay yan, pare, it will kill bacteria, viruses, fungi, including cancer cells sa ating pangangatawan. Yan. Wow. So again, so yung simpleng pagngiti, Doc, nakakatulong din yan, ha? So ngiti dapat lagi. Comment sila, pare, comment sila ng smile. Yan. Smile naman kayo dyan, comment. Tsaka puso. So bro, simulan ko na para maganda usapan. Go, Doc. Puso eh. Excited na ako, Doc eh. Pare mo narinig ako sa'yo, puso. Saktong-sakto, Doc, puso. Okay, pare ko eh. Okay, bago lahat. Siyempre po, araw ng kalayaan ngayon. Sabi nga po ito nakita ko sa internet kanina, kinuha ko talaga, Brad. Bakit? Kasi di ba, tulong-tulong tayo ngayon eh. Sabi nga, kalayaan 2020, tungo sa bansang Malaya, nagbabayin natin ligtas. Yun ang pangarap natin, no? Na malagpasan natin itong epidemyang ito ng malusog. Okay? At syempre nga, sabi po nila, dapat para malagpasan mo yan, dapat talaga matibay ang iyong immune system. Yan. Ay, pare, ang dami mo puso, Brad. Tama. Pinusuan na. Saktong-sakto sa topic natin, Doc. Pare, Brad, binanggit mo kanina eh. Nung nag-uusap tayo, ilang years na ba tayong independent, Brad? 122 years, Doc. Wow, 122 years na. Independent. Okay? So, game na po. Brad, puso. Sabi nila, puso. Puso, Doc. So, sabi po nila, Doc, ano yan? Heart-friendly? Oo. Okay, heart-friendly. Dapat talaga malusog, maganda ang puso mo para ang katawan mo malusog din. Napakasimple ng usapan eh. May papakita ko sa inyo mga statistics saka mga studies, okay? Na talaga pong tayo po yung matututo ng gusto po dito, okay? Now, sabi po, ang kasama nga pala sa research ito, syempre po, ating pinapasalamatan po ang DSM,
one of our great Wow. partners in Europe. Mm. Kasi po, ito po yung mga research po nakulate po nila. No? So, ilalatag po natin para makita po ng ating mga empowered consumers kung gaano po kaganda yung babagating kong produkto mamaya. So, sabi po dito, ganito yan eh. Pag sinabing CVD, that's cardiovascular diseases, yan na po yung major cause ng mortality sa buong mundo. Dok, Wow. oo pare, hindi ba infectious? Pare, tingnan mo itong itong circle, di ba? May hinati sa iba't ibang pie. 30% na ng deaths, mortality, cardiovascular. Puso, lupit, Dok? ano? Puso, pare. Hindi lang puso, ha? Wow. Pag sinabi mo cardiovascular, brother, puso, blood vessel. So, that's cardiovascular. Yun, bro. Okay? So, both men and women, yun na po ang number 1 ngayon. Okay, now, hindi talaga alam yung ibang dahilan ba't bigla na lang nagkakaroon ng cardiovascular diseases. Okay? At ang problema nun, sabi nga po natin, yung iba bigla namamatay, samantalang pwede naman talaga siyang mabawasan o ma-prevent. Okay? So, Doc. So napaka-importanting topic nito, Dok, kasi parang somehow top 1 siya na cause of death sa buong mundo. Tama ka doon, brother. Now, tingnan mo to, bro, ha? For empowered consumers, tingnan niyo po ito. Okay? Sabi nga po, karamihan sa mga namamatay prematurely, under the age of 70 years. And 80% po ng sinasawag na premature heart diseases, stroke sa diabetes, can be prevented, Brad. Yun ang malungkot Wow. Pwedeng iwasan sana, kaso hindi naiiwasan. Bakit? Kasi nga po hindi nila alam paano maiiwasan. Okay? Now, sige pare, pakita natin. Ito ho yan. So, madaming klase po ng cardiovascular diseases. Hindi ko na po iisa-isahin yan. Okay? Lahat po yan involved po ang puso natin. And ito po yung puso. Ito yung gusto ko pa ipaalam sa bawat isa na meron po siyang artery, coronary artery, the one responsible in supplying blood to the muscles of the heart. So, ang ironic part nun, pagkatibok ng dugo, ang puso. Tama, no? Taga-pump ng dugo. Pero siya mismo, kasi paglabas po ng dugo dito, may blood vessel dito, papasok yung dugo para yung muscle naman niya mag-function. Yan. Wow. Ito ang problema, Brad. Napaka-informative nito, Dok. Ang lupit nito. Brad, nagkaroon ng bara. Ito yung atherosclerosis, yung pagtigas ng blood vessel. Kung nakikita nila yung arrow natin, Brad, okay, cholesterol, sama-sama na ho yan dyan. Platelets. Ito naman po yung bara. Ito na talaga yung clotting. So, again, another point to ponder, Brad. 50% ng individuals who will die suddenly, ang word die suddenly, of coronary heart disease, walang dating nararamdaman. Naku, patay tayo. So, suddenly, Dok, ibig sabihin, alam niyo yun, yung Biglaan, parang biglaan lang. Biglaan lang, pare. And 95% pare ng mga taong yon na biglang magkakaroon ng sudden cardiac arrest will die from it. Hindi na nakaka-recover. 95%. So, mostly, Dok. Karamihan, pare. Wow. And pare, often within minutes. Nako. Within minutes lang, Dok. Ilang minutes, Dok? Brother, meron kaming iba't ibang sinasabi dito Pag tumatagal na po yan ng mga 15-30 minutes especially, nako, asahan mo na, atake sa puso. Pag yung chest pain mo, biglang parang tumitindi, tapos may chest heaviness, parang pricking, tapos ito yung isa pang description Parang may nakadagan na sack of rice sa puso, sa dibdib mo. Tapos parang pinagpapawisan ng malamig. Dumiretso ka na ng ospital. Bakit po? So, pag nakaka-experience ng ganun, Dok, diretso na agad. Right away. Na. Yes. Why? Para mabigyan ng tinatawag namin antithrombotic, yung panlusaw ng mga bara ng thrombus. Okay? So, Doc, diretso natin, Brother Ian, Ito po yan. So, tingnan niyo po, Para malabanan mo, dun tayo, Ang ating kumpanya, we're trying to advocate the so-called prevention rather than cure, or prevention is better than cure. Tama po, di ba? Ngayon, ito yan, Brother Ian. Nourish your heart. Paano? Sabi po dito, konting dietary changes lang, pare. Malaking konti tulong. lang, Dok. Big things matters. Konti Small things lang. matters, no? Oo, hindi naman biglaan kasi baka mamaya manibago ka or hindi ka talaga sanay. Pakunti-kunti lang muna. Improve mo lang yung diet mo. And again, nutrients can reduce the risk of cardiovascular diseases. Right nutrients ang pinag-uusapan natin. When I say right nutrients, less in fats, less in cholesterol, less in carbohydrates. Yun yung pare ko Okay, now. Less in fats, Doc. Less in cholesterol. Less carbohydrates. More in fiber, sabi nga po natin. Okay? So, dapat po talaga moderation, sabi nga po nila. Now, ito po bro, dapat talaga fruits and vegetables.
according to clinical studies, pag mababa ang kain mo ng fruits and vegetables, 31% brother, coronary heart disease, 11% stroke. Sila yung Wow. mga dahilan. So, dapat talaga lamon tayo ng fruits and vegetables, pare koy. Okay? May ano And- ba, Doc? May Pare. daily recommendation ng let's say for example, numbers or amount of fruits and vegetables na dapat Yeah. kainin sa Ito araw-araw? pare, ito yung mga alam na alam talaga natin mga leaders worldwide, okay? Sabi nga po natin, we're trying to try to follow the recommendation of WHO, that is 5 servings of fruits and vegetables, different colors, Right. or a minimum of 400 grams per day of fruits and vegetables. Yun ang minimum, pare. Okay, now, Everyday dapat yun, Doc, no? everyday, bro. Ang sabi nga po dito, specific nutrients will play a key role in maintaining and a healthy heart. So, meron ditong note yung kulay dilaw, Brad. Ano sinasabi dito? A heart-healthy lifestyle. Nutritious balanced diet. Uy, ito pare. Dito, alam ko, Exercise. malupit ka dito. Malupit ka dyan, Brad, exercise. Oo, Araw-araw nag-exercise na ako, Doc, eh. Oo, hindi ka dyan, Brad. Tapos, avoid lifestyle risks like, smoking. Smoking. Bawal yan. Oo. I can assure you of one thing, sa training team, wala sa atin yan, Brad. Wala sa atin Oo. yan, bro. Wala yan, nagsigarilyo okay? sa atin. Oo. Maintain a healthy weight, syempre, and of course, regular health checks. Inom ka rin ng maraming tubig, yun ang importante. Sabayan mo na ng mga 10 glasses of water. 8 to 10 glasses po. O, diretso natin, pare 8 Koy. to 10 glasses of water. Ito yan, ha? 5 ways daw para ma-improve natin yung ating puso. Promote healthy heart function. Number 1, exercise is good. Pangalawa, promote healthy blood lipids, yung mga taba. Pag sinabing lipids, yun yung mga fats taba sa dugo. Taba, Doc. O, mababa. Okay. Prevent So may tinatawag LDL din na healthy fats, Doc. Healthy cholesterol. Okay. Oo, yung healthy cholesterol, yung HDL. Dapat daw bawasan natin yung LDL cholesterol. Yung LDL cholesterol oxidation, pare. Okay? Mm-mm. Sabi nila, Doc, so dapat yung mga bad cholesterol na yan, yung bad carriers of cholesterol, dapat mabawasan. Oo. Ito pa, promote healthy blood pressure. Okay? Dapat talaga 120/80, brother. And support healthy 120/80. circulation and blood vessel. Yan, pare koy. So, lima yan ha. Ulitan na 120/80, brother. Now, diretso natin para maganda. Ito na, brad. Ito na. Yeah. Yan. Okay, so again, although we call this Vida Drink. Okay, Vida Drinks po. Para mas simple po, Vida Drink. Sabi nga po, Drink Vida. Okay, and of course, Feel Vida. Now, game po. Pag sinabi niyong Vida Drink, the world's first cardioceutical drink. Dok, teka lang, paano po yan? Ang laman po nito, Lycovera. Okay, ano yung Lycovera? Lycopene plus resveratrol. Okay. Brad, mahilig ka ba nito, bro? Yes, Doc. May hilig Oo. ako dyan. Every time na pupunta ng office, yan lagi yung hinahanap ko. Sabi nga na iba, pare, Dok, teka lang, matamis ba yan? Pare, matamis Oo, ba? Doc, Matamis. yun. Matamis, ano? Mm-mm. Tamis, Brad. Sabi naman, Dok, teka lang, matamis. Pwede ba yan sa diabetic? Pwede. Oo, Doc. Bakit walang asukal to, Brad. Anong ginamit na pang Because of stevia. Okay? natural sweetener yan, Doc, di ba? Natural sweetener po, sabi nga po natin, 100%. Okay? Wala po siyang asukal. Organic po ito. So, napakaganda po talaga ng stevia. Safe and Wow. effective according to US FDA. Maganda po sa buto yan. Okay po, yung stevia po, may pampanormalize po ng blood cholesterol. Tapos, pwede sa mga diabetic, wala nga pong asukal. Tapos, may antibacterial properties pa. May antioxidant, may anti-cancer properties pa. Nilahat na. Okay? And, Parang stevia pa lang, Doc. Oo, Solid. Stevia pa lang, kota ka na no? So, may grape flavor po tayo. Diretso natin, pare. Ito na. Wow. Pag sinabi mo Lycovera, Nutrablend, kasi pinagsama nga eh. Resvida, saka Lycopene Redivivo. Okay, ah? So, pare, unahin natin yung Resvida para maganda usapan natin. Para klaro. Sige, Doc. Para ma-appreciate nila kung gaano po kaganda to. Okay, game. Doc, Resvida. Uy, Doc, high purity resveratrol. Ang tawag dito, transresveratrol. Okay? Ano ibig sabihin ng transresveratrol, Doc? Resveratrol, pare? Okay, anong ibig sabihin ng transresveratrol? Well, pag sinabi niyang transresveratrol, for the sake of our leaders worldwide who are listening right now, ito po ay pure resveratrol. Talagang Wow. solid yung ginamit po dito, okay? So, Vida Drink po natin. Kaya talagang, ako sa inyo, you better try this product. Now, what else? Saan Yeah. galing to? Saan pwedeng manggaling? So, a powerful antioxidant, pare, ha?
Okay? It's a Ah. polyphenol. Maraming klase ng polyphenols, one of which will be resveratrol para magkalinawagan po sa lahat. Okay, now, pwede sa peanuts, sabi nga po natin yung sa mga plants, mulberries, and even, number one source, grapes and wine. And wine. Sarap yan, Doc. Wine. Brad, may nabalitaan ako, Brad. Mahilig ka daw sa wine, pare. Ilan Yes, nabalitaan Doc. Mahilig, ko, Brad, mahilig eh. sa wine. Mahilig ka. Kaya pala, pare, kahit mahilig ka sa steak, Brad, hindi ka tumataba, pare. Tama ba ako doon? Okay? Nalusot yung Oo. steak natin, Doc. Ah. Oo, pare. Nalusot yun. Kasi pare, malupit daw yung steak mo eh. Talagang kailangan matikman ko yan, Brad. Pero again, kidding aside, Oo. si Ian po, kahit nag-i-steak yan, ang hilig sa red wine, ang hilig pa sa vida, tapos ang usapan. Kaya healthy pa rin. Sabi na, Dok, teka lang, di ba too much steak is bad? Tingnan natin po. Siyempre po. Pero may French paradox, brother. I-share ko sa Yan, kanila. Doc. Okay, may French paradox eh. At ano ho yan? Yung death rate po ng coronary heart disease sa France, okay, mababa kumpara sa USA. Eh, pares naman silang mahilig sa Wow. steak. Pare, yung mga steak na lang, Oo, kasi laki ng mga steak mo, Brad. Kasi laki ng plato. Oo. Di ba? Tsaka Kasi T-bone. laki ng Oh, plato. parang halos araw-araw kumakain ng steak yung mga yan. Di ba? Ganun sa kanila. Tapos potato lang, di ba, no? Okay, Mm. ang mga vegetables na yung nasa sidings po nila. Now, ba't daw humababa? Kasi nga po, mahilig talaga sila mag-red wine. It's almost every day that they drink red wine. Yes. Yun ang malaking advantage po nila. Kasi sabi po dito, regular red wine intake is a distinguishing factor. Why? Okay, the French people, okay, suffers from coronary heart disease lesser compared to the Americans. Okay? Now, Wow. let's continue. Do, pare ko share natin sa kanila to para klarong-klaro. Mm-mm. Ang kagandahan ng ating produkto may resveratrol katulad po ng Vida Drink. Okay? Sabi po nila, they will mimic calorie restriction. Ano ibig sabihin ng mimic? Kinokopya po yung pagda-diet. Okay? Wow. That's number one. Oh, so, doon pa lang. Pero syempre, So, pwede to, Doc, pag nagda-diet ka, kunyari gusto mo magpa-slim, pwede din to. Pwede. Pero definitely, pare, kailangan natin ng exercise pa rin. Okay? Oo, exercise. Baka mamaya inom ng vida, no? Pwede pa lang lumamon, basta magbibida drink lang. Hindi. May restrictions pa rin. Discipline pa rin, Doc, no? Next, bro. They can extend lifespan. Sabi nga po natin, di ba, they can, pag sinabing Resvida, DNA repair through the stimulation of certain genes, and it can prolong our lives by 30% at least. Pwede, Brad. 30%. Mapahaba ng Ito buhay, pa. Doc. Wow. Resistance to LDL oxidation. Okay, so Yun. sabi nga po na Doc, LDL oxidation, pare ko eh. Ganito yung Brad eh. Okay, kasi yung iba parang naguguluhan. Yung LDL cholesterol, syempre po, siya yung carriers ng bad cholesterol, yung low density lipoprotein, umiikot yan sa blood natin. Eh may mga free radicals. Pag nag-encounter silang dalawa, nako, mas pangit ang nangyayari. Because this so-called mas deadly, Doc. cholesterol, dumidikit sa blood vessel, bro. And that will cause the hardening and thickening of the blood vessel, yung atherosclerosis. So, iyan po, pinipigilan ng resveratrol. They will try to resist, Wow. okay, LDL oxidation. Now, pag sinabi niyong myocardial infarction, myocardium is the muscle of the heart. So, pag sinabing infarct, namamatay po yung muscle po. Why? Kasi nga, pag nabarahan yung coronary artery kanina, bro, hindi nakapag-flow yung dugo. Pag namatay yung specific part ng puso, tandaan niyo po ito, if one part of the heart will die, the entire heart will die. Tapos ang usapan. So, piniprevent yun, nire-reduce yun ng resveratrol. Itong matinding usapan, Brad. Tingnan mo naman, ginamit sa daga. Okay? Kamay yung daga, Brad, oh. Lumakas, Doc. Nag-pull ups. Nagbabaras pa rin. Tama ka lang yung ating mga leaders mo, no? So, improve endurance, okay, oxidative capacity, lumalakas sa mga muscles, Brad. At pag sinabing prevents neurodegeneration, pag sinabing neuro, nerves yan eh, nervous system, tapos nasisira, piniprevent niya yun. Okay? Wow. And of course, Resvida is bioavailable in humans. Ibig sabihin, pwede sa tao. Okay? Wow. Sa resveratrol. Ang tindi. Ibig sabihin po talagang gumastos sila. They took time and effort. Pinag-aralan talaga, Doc. Oo, para i-try talaga yung resveratrol kung okay talaga sa tao. Okay. Ang pinag-uusapan kung okay sa tao, pare, pakita natin okay na okay to. Ito na po. Okay, tingnan mo mabuti ha. Ito yung blood vessels po natin.
Yung low po, ang tawag natin tunica intima. Okay, or I'm sorry, the so-called what? I'm sorry, endothelium. Tunica, okay? Ito po yung endothelium, yung pinakaloob ng blood vessel po natin. Now, yung endothelium na yan, dapat po talaga elastic, okay? Mhm. Para pag tumataas ang pressure, mag-expand lang po siya. And of course, dapat po talaga hindi nababarahan. Now, ang problema minsan, tumitigas nga po, nagkakaroon ng tinatawag na atherosclerosis. Hardening and thickening of the blood vessel wall. Madaming factors na, kasama na po yung mga cholesterol. Okay? Mhm. Ngayon, para matest natin kung okay to, kung nagda-dilate, yung tinatawag na flow-mediated dilation. Okay, para kung lumuluwag siya, kung nag-a-adjust pressure. So, Doc, diretso natin. Ito ho yan. So, ang ginamit po, ito pare, yung tinatawag na brachial artery. Okay, sa drawing natin, brachial artery po. Okay? Yan daw po yung isa sa pinakamagandang gamitin para malaman mo yung flow-mediated, okay, dilation, okay, ng ating blood vessel sa katawan. May mga factors na pwedeng pumangit ang result niyan. Ano yon? Mataas ang taba sa dugo, dyslipidemia. Pag tayo po'y tumataba, pag mataas ang blood pressure, pag mataas ang blood sugar, diabetes, at pag merong problema sa coronary artery. Yan, papangit ang FMD. Coronary. Oo, pare ko eh. So hindi siya basically, Doc, parang hindi siya basically magdadilate ng maayos. Pag matigas, Brad. Oo, pag matigas, hindi talaga siya magdadilate. So what can happen? Pwede ka magkaroon ng hypertension. Sumisigip pa yung blood vessel pag nagkaroon ng bara, atake sa puso. Ah. Okay? So, inulit ko po ang brachial artery flow mediated dilation is a reliable predictor para malaman mo yung iba't ibang klase ng cardiovascular diseases. Klaro tayo doon. So, sa mga leaders po natin worldwide, pakinggan nyo mabuti ito. Ano yung mga sakit sa puso? Ang dami niyan. Myocardial infarction, ibig sabihin nun, atake sa puso, heart attack. Heart failure, pag sinabi angina pectoris, that's heart pain, okay, or chest pain. Ang dami niyan, coronary artery bypass, ang dami po. Okay, so Doc. So hindi lang siya isa, Doc, no? Ang dami. Oo, ang dami, Brad. Basta lahat ng yung cardiovascular diseases. Tapos ang usapan. Okay po. Now, game. Wow. Bro, to add value, ito laging word ko to add value to our products, ipakita natin yung mga tinawag na studies. Clinical studies. Okay? Siyempre, Doc, kailangan may backup yan ng Oo. studies Mahirap talaga. mag-promote ng wala kasi, Brad, Sabi nga, ang in-establish na dito yung dose-response relationship ng resveratrol dun sa loob ng blood vessel para malaman kung magdadilate po siya. Okay? Para malaman din po kung okay yung magiging flow-mediated dilation na. Now, sabi Doc, sige, ano mga pasyenteng nakita dito? Yung mga normal sa may elevated blood pressure. Tinaray po nila. Saan ginawa? University of South Australia, Adelaide, principal investigator po niyan, si Professor Howe. Okay? Now, Doc, malupit to. Tama. Randomized. Pag sinabing placebo, okay, meron siyang isa dito na, pag sinabing placebo kasi, wala siyang effect. Okay? Okay? Kumbaga parang meron kang pang test kung talagang effective o hindi, may isang binibigay na yun walang effect. Pag sinabing double blind, hindi alam nung nagbibigay at nung binibigyan kung anong iniinom niya. Yeah. Wow. May isang nakakaalam, pero yung mismo nagbibigay, hindi niya alam yun. Kaya, yung researcher, kumbaga nasa behind the scene, meron siyang taong tagabigay. Yung taong yun hindi alam kung ano yung binibigay talaga. Yan. Okay na? So, double blind po yan. Game. So, diretso natin. Iba't ibang klase ng milligrams ang binigay sa Resvida. 30, 90, 270. Yung placebo, syempre, 0 yon. Walang resveratrol yon. So, anong pinag-uusapan dito, pare? Yung flow-mediated dilation. Pangalawa po, yung dami daw ng resveratrol sa plasma. Yun yung fluid ng dugo. And of course, yung tolerability kung kaya ba nung pasyente o nung kliyente. Okay? Now, diretso natin. Yun! Ano sinabi? Bawat dose daw ng Resvida, Brad, gumaganda yung flow-mediated dilation. Ibig sabihin, lumuluwag yan, Brad. Lumuluwag. Nag-i-improve. So, yung pressure niyan, nababawasan. Doc, idiretso natin. So, 30 milligrams pa rin, brother. Okay? Effective na. 62% na, Doc. 62% na, brother. Okay, game. Ito yung conclusion ng unang test. Unang research pa lang to, bro, Sabing gano'n, ang flow-mediated dilation, okay, will significantly increase by each dose of Resvida. 30 pa lang, Brad. Wow. Tapos, pag tinataas mo yon, yung resveratrol, tumataas din yung kanyang plasma concentration.
So makikita mo Wow. doon sa dugo mismo, sa fluid ng dugo. And walang adverse reaction sa mga uminom. Yon ang magandang usapan. So, Siyempre, kasi, sobrang powerful pala talaga, Doc, ng Resvida. pare, baliwala kasi yan. Pag yung mismong uminom, madami siyang naramdaman. Eto, walang adverse events. Okay, ah? So, number one, okay siya. Good. Pampadilate ang blood vessel. Now, eto yun. So, either 30, 90, or 270, sabi nga po, lumuluwag kaagad yung blood vessel ng 62 to 91% sa unang oras pa lang ng pag-inom. Yo! So, ang ganda, Doc, kasi instant din yung effect ng Resvida sa katawan. Ang bilis. Kaya nga, ang lagi natin sinasabi, brother Ian, hinay-hinay lang pag iniinom mo yan. Para hindi ka agad mag-dilate kasi baka mahilo ka. Yo! Yun yung unang test. Una pa lang yung pare. Tatlo to. Pangalawa, anong sinabi? I-monitor ngayon yung long-term effect. Kung matagal mong iniinom, mas may advantage pa ba? Again, ginawa pa rin siya ni Professor Howe. Okay? Howe So ba yung yan? kanina, Howe? Doc, just to clarify lang, ano yun, yung parang instant effect sa katawan ng Resvida. Ito pang long term. Pag Tama. continuous mo na siya ginamit. Kasi kanina, once a week mo lang iinumin eh. Okay? Mm-mm. Pag ininom mo, mabilis ba? Okay. Ito naman, inaraw-araw na pare ko. Okay, tinan natin yung long-term effect ha. So, same investigator, same site po tayo, Strela ginanap. Tapos again, double blind pa rin. Diretso natin. Ito na, 6 weeks na pare ko. 6 weeks na. 6 weeks. Binigay. 75 milligrams ang binigay. Kanina, di ba 30, 90, 270. Ngayon, inilagay sa 270. 75. Okay, 75 75 milligram pa lang yan, Doc. 75 pa lang yan, pare. Now, anong sinabi dito? Ganun ulit. FMD ulit, kung okay. Tapos pati na rin po yung cognitive benefits, yung ating function ng utak natin kung nag-i-improve. Okay? At kung matatolerate. Ito na yung result, pare. Sabi dito, 23% Wow. nagdadilate pa rin. Okay? 6 weeks doses ng Resvida compared to placebo. That's with 75 milligrams, Doc. 75 milligrams ng Resvida. Tama. 75 lang, pare, 75 milligrams lang, ha? Sa Vida ba, Doc? Ilang milligrams ang Resvida sa Vida Uy. mixed drink na? Ganda na tanong mo, Brad. Sa Vida Drink, pare, Vida Drink Mix, meron tayong tinatawag na 90 milligrams. Wow, di mas 90. mataas, Doc. Mas mataas. Siyempre, tinaas natin doon sa ginagawa nilang test, no? Sa ginawang scientific study. 90. Yung sa atin, sa kanila, 75. Maliwanag po. Okay, now. So, Doc, okay pala to. Sabi ko nga sa inyo, Brad, kahit araw-arawin mo yan, walang problema. Tumutulong yan para magpa-normalize ng blood pressure. Yeah. Okay, Okay. Yun yung Saka pangalawa. may experience ako dito, Doc. Okay, Share ko lang sa inyo kasi we're talking Sige, bro. about dilation. Baka may scientific tawag dito, may scientific reasons kung bakit siya nangyari. Kasi siguro kaya ako madalas uminom ng Vida juice kasi may instance na magtotok ako. Parang 10 to 15 minutes magtotok na ako, Doc. At sobrang sakit ng ulo ko. Oo. And then what happened? Humingi ako ng Vida juice kasi every time na pupunta ako sa office, humingi ako ng Vida juice eh. So binigyan ako ng staff natin ng Vida juice. And then, hindi kasi ako umiinom ng any gamot, Doc. Not unless galing sa inyo. Kayo mismo yung nagsabi na inumin ko. Pero pag ibang doktor, hindi. So, uminom ako ng Vida juice. Ito yung lagi ko sinishare. Within 5 minutes or 6 minutes, if I'm not mistaken, bago ako mag-talk, nawala yung sakit ng ulo ko. May effect ba yung Vida juice? Oo, pare. Sa'yo na mismo naging effective. Kasi, di ba, pag inom mo siya ng Vida drink, nag-dilate, lumuwag yung blood vessel mo. So, yung pressure niya nabawasan. So, ano nangyari? Yung headache mo, nawala. Yun yung, Brad. Wow. Kaya nga, di ba, sabi nga dito, 1 hour sa'yo, mas mabilis. Depending on the 65 minutes. depending on the person taking the product or drinking the product, kung gaano kabilis sa katawan niya. Sa iyo, swerte, mabilis talagang tumalab. Kaya nga, advice natin lagi sa mga leaders natin, hinay-hinay pag iniinom, magbibiglain kasi baka mahilo. Yun. Dahan-dahan lang, Doc, no? Pare, meron pa. Pangatlong study. Ulitin natin ito, 75 milligrams, 6 to 8 weeks. Ilan po? 23%. Dere-derecho, pare. Dere-derecho yan. Klaro tayo doon, ha? Wow. Game. Diretso natin, bro. Ito pa. Pangatlo, metabolism. Okay? Ano ba yung metabolism for the benefit of our leaders? Okay, pag sinabi niyo metabolism... Ito na, Doc. Maganda yan. Okay, pag sinabi niyo metabolism, ito po yung
kung paano po natin binaburn, how our body burns, okay, those so-called nutrients that we are taking or eating. So, yun ang metabolism po. So, maraming, sabi na, Doc, saan naman ginawa to? Netherlands naman, pare. Naku pa, Wow. Patrick Schroen. Tama ba ako sa pronunciation ko doon? Okay, Schroen. So, siya naman ang gumawa. Kanina, South Australia, should I say, tama? Ngayon, Netherlands. Tama, Doc. So, double blind Wow. ulit para walang lamangan. Ang kinuha dito talaga yung mga overweight, obese. Okay? Kasi nga, metabolism ang topic, bro. Pampabilis ng metabolism para pumayat, para maging healthy. Okay. Para malesen yung fat sa katawan. Oo, pare. Placebo, kinumpara. Ito naman, 75 milligrams. Dinoble yung dose, Doc. Oo, pare. Meaning to say, kung ang habol mo kanina, dilation isa lang. Pero kung ang habol mo, pare, pampabilis ng metabolism, 2 sachets ng Vida. Wow. Okay, Ang inuulit ko, ang pinag-uusapan, metabolism. Okay po, Next. Ito na, bro. Dun tayo sa resulta. Ano nangyari? Nag-reduce daw po yung risk factors ng obesity. Like what? Na-normalize ang blood pressure, tumulong po siya magpa-normalize ng magpa-improve ng blood sugar, naging sensitive yung insulin, na siyang bumiwitbit sa ating blood sugar, papasok ng cells natin para maging energy, binabawasan yung swelling or inflammation. Okay? Tapos ito matindi, Brad. Liver fat contents, binabawasan din. Oh, so, prevention is better than cure. Para hindi ka magkaroon ng fatty liver. Okay? And increase fat oxidation and fat storage capacity of the skeletal muscle para yung taba hindi magsumiksik sa mga skeletal muscles natin. Yun, Brad. So, nape-prevent na talaga. Oh, powerful. Pampapayat. Kaya nga, for those who would like to lose weight, gusto mo healthy ka, ganda blood pressure mo, tumutulong po, mabilis ang metabolism mo, maganda sa nerves po natin, nervous system. Ito yung bro. Drink Vida, drink pare ko. Yun ang magandang usapan. Pwede ba siya, Doc? Question lang. Pwede kasi madaming cases ngayon na both high blood tsaka diabetic sila. So, pwede nilang basically inumin tong Vida Juice drink natin. Kasi both. Pwede, pare. As long as walang blood-thinning synthetic medication. Okay? As long as walang blood-thinning synthetic medication, pwede siyang uminom ng Vida. Okay? So, basta. Pwede resveratrol, pare ko. Wow. Okay, now, ito, dagdagan natin may lycopene, pare. Ano yung lycopene? Kanina, Doc, Resvida pa lang, solid na ako eh. Para kompleto dinagdagan mo pa eh. Mo ng lycopene. Yan. Okay, game. Sisimplihan ko to, Brad. Sabi po dito, dietary lycopene is inversely associated with markers of atherosclerosis. So, ibig sabihin po, pag sinabing atherosclerosis, let me repeat, the hardening and thickening of the large arteries of the body. So, pag umiinom ka pala pare ng lycopene, para rin siyang, yun din, may ganong talab din kanina yung resveratrol na prevent po yung pagtigas at pagkapal ng walls ng malalaking artery ng katawan natin. Wow. So that will be very good. Yun ang kailangan din natin. And again, sabi ko nga po sa inyo, parehas nang yan, nandun po sa Vida drink po natin. And again, finally, it attenuates, nare-reduce po niya, okay, napiprevent po niya yung tinatawag na oxidative stress para hindi nga po tumigas yung blood vessels po natin. Maiwasan po Doc, ano yung sclerosis. Ano yung oxidative stress, Doc? Di ba pare ko, pag nagsabing oxidation, di ba, nagpo-form tayo ng energy galing sa oxygen saka sa glucose. Tama ba tayo doon? So, we will be forming energy. Kasi yung oxygen po, yun nga lang, yung oxygen, pag ginamit siyang source of energy, gumagawa rin po siya ng free radicals. Yung free radicals na yun, brother, pag dumikit yan sa mga LDL cholesterol, nag-worsen lalo. Kumakapit o dumidikit po sa blood vessel wall, tumitigas yung blood vessel, yun ang iniiwasan ng lycopene. Wow. Yun yung pare ko. Hindi, ano? Kaya nga, again, sabi ko sa inyo, Brad, okay na okay to. Pero ito, may catch. Malupit to, no? May catch to, ano bro. Yun, may Actilis silang ginawa. Ano yung Actilis? Okay? Kumbaga, ginawa ng protective matrix. Beadlets ang tawag doon. Yung components niya, nilagyan pa ng protective matrix. Made of cornstarch. Why? Para during the processing of the product, hindi masisira yung active components niyo, active ingredients. Para pagpunta ng stomach, dun pa lang siya talaga i-release. Para talaga marami kang ma-absorb
dun sa produkto. Yun. So parang tumaas yung absorption nito sa katawan mo, Dok. Parang walang Tama ka doon, pare. masasayang. Tama ka doon, 100% wala ma-absorb ng masasayang. katawan. So yung microparticles will be preserved and they will be absorbed Wow. inside your body. Why? Kasi doon pa lang siya i-release sa stomach po natin. Yun ang magandang usapan. Iba, Dok. Sobrang quality talaga. Hindi, Iba to. no? Iba So to, Dok. again, yung mga hindi mahilig dyan na magbida drink, nako po, if you, Start. pare ko, ipakita ko na sa kanila, Brad, para maganda usapan. Ayan, Yun, no? bida drink po. Inumin ko muna, Brad. Oh, ako, ito ang akin, Dok, eh. Ultra H2, samahan mo pa ng bida, no? The best combination. Solid yan, Dok. Sulit, Brad. Ito pa, Brad. Okay? Nasa bida na rin lang tayo, Bida Max naman. Bida Yan, Max maganda naman, yan, Dok. pare. Para, eto nga lang, yung Resvida, tapos na ako doon kanina. Pero, iyan, Brad, eto 100 milligrams. Lamang ng Wow. 10 ito, kumpara sa Vida Drink. Okay? So, we're done with Resvida. Tama ba tayo doon? Doon tayo sa fruit flow. Doc, ano yung fruit flow? Sabi to, support healthy circulation. 150 milligrams. Paano? Okay, game. Siyempre, blood flow, alam niyo na po yan. Dadaloy po yung dugo sa blood vessel natin, dapat po dire-diretso yan para healthy ka. So, kung ito po yung blood vessel po, dadaloy po yung dugo. Pag sinabing blood clot, brother, ang gusto ko sabihin to, may maganda at may pangit na effect ang blood clotting. Meron, Dok? Kasi di ba pag sinabing blood clot sa utak, stroke, blood clot sa heart attack. May maganda, may positive na blood clot. Tao lagi, no, Dok, ang blood clot, di ba pangit yan? May magandang function yan. Okay, bakit po? Pag tayo po ay nagkaroon ng sugat, yung platelets, yun ang word na, yung platelets magkukumpulan to form a clot to stop the bleeding. Yun ang kailangan. Yun ang magandang effect ng blood clotting. To stop the bleeding. Pero pag sinabi mong irregular clotting, yung platelets kasi, pwedeng masira yan. Pag nagkumpulan po yan, Brad, yun yung sinabi mo, heart attack, stroke, and other serious medical problems. Para ipakita natin, ganito muna yan. Alam mo yung fruit flow na yan? Galing sa tomato, bro. Okay, galing sa tomato. More or less, yung lycopene, malamang galing din sa tomato yan, pare ko eh. Okay? Now, ang function niya is to reduce platelet aggregation para hindi magkumpul-kumpulan yung platelet inside the blood vessels. Brad, ang good news, ang bilis tumalab nito. 1.5 hours tumatalab na kaagad. Tapos tumatagal to, bro, 18 hours. Okay, 18 hours. So sa isa lang, Dok, parang whole day na yung effect na. Basically. Bro, when you talk about yung tinatawag niyang effect dito talaga bang ito, mapagkakatiwalaan ba talaga itong produktong ito? Ay, the first ingredient with the so-called EFSA health claim. That's the European Food Safety Agency. Ibig sabihin po na scrutinize po yan, okay, talagang napatunayan po na talagang meron siyang tinatawag na should I say, it will prevent abnormal clotting inside the blood vessels. Yun, bro. Wow. O, pakita natin, bro. Solid. Remember this, okay? Sabi nga po natin, platelet kailangan natin para mag-form ng clot pag nagdurugo. Ang mga platelets po, kung nakita niyo po, yung mga bilog-bilog, smooth ho yan. They will just freely flow inside the blood vessels. Pwede po silang maging spiky. Bakit po? Pag may stress, pag overweight kasi naiipit yung blood vessel, at pag meron tinatawag na high cholesterol that can cause atherosclerosis. Pag nasira yung mga platelets ng spiky, look at my fingers. Pag nag-spike yan, pag nagdikit-dikit, they will form irregular clotting. Na pwedeng mag-cause ng heart attack, saka po ng stroke. Yun. So, ang function ng fruit flow is to keep the blood vessels smooth, to avoid aggregation inside blood flow. Thus will help prevent irregular clotting. Thus will help prevent heart attack or even stroke. Pare, yun ang kagandahan. Wow. So fruit flow, Doc, inaayos niya yung flow ng platelet. And if you're going to combine it with lycopene tsaka Resvida, solid, Doc. Ang ganda. Swak. Swak na. Pwede mong inumin pa. If you want to drink both, why not? Pero tig-isa, pwede na yon. Tig-isa, brother. Yun din yung itatanong ko, Doc, eh. Okay lang ba uminom ng Vida Max at the same time uminom din ng Vida Juice? For our dear leaders, pwede. Tig-isa po. Okay? Drink Vida Drink. Sa gabi naman, pwede ka mag Vida Max. Ayos yan, brad.
perfect combination. Pwede po. Prevention. As long as wala kang mga blood thinners pero pare diretso natin para mas maganda usapan. Ito isang study ng Rowett Institute of Nutrition and Health. May mga studies University of Aberdeen, United Kingdom po ginawa ito. Kinumpara po nila yung fruit flow sa isang antiplatelet, okay, na kung tawagin po natin aspirin. Aspirin po. So, nakita dito, 30% reduction sa baseline platelet aggregation of each different biological pathways. So, lahat nakuha niya, babawasan ng 30% yung platelet aggregation. Samantalang sa single dose daw ng aspirin, 60% reduction. Doon ang taas. Pero, isang pathway lang. Doon lang siya nag-concentrate. Lesser effects dun sa iba. So, pag pinag-uusapan ng broader anti-platelet effect, okay, maganda yung fruit flow. Now, again, linawin ko po, ang aspirin ingat po tayo kasi po anti-platelet yan. Ingat po tayo magbigay niyan pag may mga dengue clients tayo. Yung aspirin, bakit po? Kasi ang dengue po, bumabagsak ang platelet. Pag nagbigay ka nito, anti-platelet pa, baka ikaw pa yung maging dahilan kung ba't tumaas yung incidence o yung chance niya na magkaroon po ng bleeding. So please, avoid aspirin for those suffering from fever na hindi mo alam ang dahilan kung ba't siya nagkaroon ng lagnat. Yan. But again, Wow. bro, gusto ko lang ipakita sa kanila, mas safe ang fruit flow. Why? Let me try to explain. Iiwasan niya yung irregular clotting. Okay? Bakit? Kasi may iwasan po niya yung pagkasira ng platelets. Pero pag nagkaroon po tayo ng sugat at may bleeding po tayo, magkukumpulan pa rin po dun yung platelets para mag-form ng clot to stop the bleeding. Yun. Okay? So, Brother Ian, yan po ang kagandahan ng produkto natin sa Empower